nga, balo mo, anak ba, you know, we're Filipinos eh, we want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, I know, na sooner or later is going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Nakita po ninyo mga ka-reaction. Siyempre, nalungkot po ako nung narinig ko mga ka-reaction na talagang pumayat ang Pangulong Duterte at nalungkot din si Mayor Baste. Dito mga ka-reaction, makikita natin dito na talagang dapat nang iuwi ang Pangulong Duterte sa edad niya. May sakit siya, 80 years old na siya at pinipilit daw niya, 84 siya. Sinasabi daw ni Baste, 80 ka pa lang Papa. Sinasabi daw po ni Pangulong Duterte, 84 na ako. Di po ba parang nakakawasak ng puso? Parang nakakapanlumo na makita mo ang tatay mo 80 years old, nakakulong sa ibang bansa, inuli, inaresto ni Torre at ng mga kapulisan at ng gobyerno natin mismo. Gobyerno natin mismo ang nagpadala sa Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Di ba? Nakakadurog ng puso at nakakapag-alala na ganyan na at kayang gawin ng gobyernong ito sa isang dating presidente. Paano pa kaya sa ating mga simpleng tao lamang? Ano po ang kaya nilang gawin sa atin? Dito mga ka-reaction makikita natin na walang kaluluwa, walang awa, walang utak, walang pakiramdam, mga animal. Ang ginawa nila sa Pangulong Duterte ay isang pagpapakita lamang kung anong klaseng uring tao sila na namumuno ngayon. Yung mga Remula, yung mga Marcoses, yung mga Romualdez, si Bersamin, si Anyo, si Gibo, na binanggit lahat ni Remula, ni John Vic Remula. Mga ka-reaksyon, kaya nilang gawin sa isang Pangulong Duterte yan. Kaya nilang gawin sa dating presidente. Kaya nilang gawin sa isang Pilipino na iyagis nila sa ibang bansa upang doon malitis. Wala ba tayong tumatakbong hustisya dito sa Pilipinas? Di po ba mga ka-reaksyon? Kaya mga ka-reaksyon, takot na po ang mga yan dahil mga ka-reaksyon paparating na si Bibi Sara. Isa yan sa pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaksyon. Di po ba? Isama po natin ang Pangulong Duterte sa ating mga panalangin. Isama po natin ang kanyang pamilya na ipagdasal natin na araw-araw ay makaraos ang Pangulong Duterte doon sa loob ng piitan. Kaya mga ka-reaksyon, malaya po kayong mag-react at lahat po ng gustong makauwi na ang Pangulong Duterte, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo para lagi po kayong updated sa bawat video natin. Lahat ng mga DDS dyan, shout out po sa inyo. Lahat ng mga ka-reaction natin dyan, lahat ng mga VP Sara supporter dyan, lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan, shout out po sa inyo mga ka-reaction. At ito na. Ito na po ang karugtong ng video na ito na pag-uusapan natin. Sa kabila ng mga puna, iginiit ni Vice President Sara Duterte ang desisyon niyang isama si Senator Amy Marcos sa kanyang mga biyahe. Ipinagtanggol din niya ang senadora bilang isa sa mga tumutulong para maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Si Jason Rubrico sa balita. Naku po, isa raw po si Senator Amy Marcos na tutulong para maiuwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Malay po natin, di ba, i-interviewin siya ni Attorney Kaufman. O kaya naman pwedeng maging ano po si Amy Marcos, maging witness siya sa illegal at pang-aabusong kidnapping ang ginawa nila sa Pangulong Duterte mga ka-reaction. At ituloy po natin ang video na ito. Sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte. Pero sa gitna nito, nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo. Mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Hague, Netherlands.
kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin, kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The Hague, agad nagtungo si Senadora Amy upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi niya sa mga Duterte supporters na tutol sa madalas na pagsasama nila ni Amy Marcos. Oo, hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Bagamat nauunawaan ni VP Sara ang sentimento ng ilan, nilinaw niyang hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng prinsipyo at pagkakaibigan. Binanggit niya ang Senate hearing na pinangunahan ni Marcos kung saan umano'y nabunyag ang sabuatan sa likod ng di umano'y iligal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay dadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have a friend in the office of the Vice President. Bukod sa legal na tulong, may personal na dahilan rin si VP Sara kung bakit pinili niyang makasama si Senadora Amy. Siyempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit anuman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasundo ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. Kaya parang, okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo, or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senadora Amy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bayan, kaya't naiintindihan niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya naroon para magdrama, kundi para humanap ng solusyon. Aniya, hindi siya maghihintay ng 39 na taon para lamang magkamali muli. Giit niya, may isang Marcos na natuto sa kasaysayan. Sa huli, tiniyak ni Senator Amy Marcos na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Diyos at sa Pilipinas. Ayun po mga kareaksyon. Kayo na po ang bahalang umusga, no? Kayo na po ang bahalang umusga kay Amy Marcos kung ano po ang palagay ninyo, kung ano po ang tingin ninyo, at kung ano po ang opinion at reaksyon ninyo sa pagkakaibigan nila ni VP Sara Duterte. Tama nga naman po si VP Sara Duterte na hindi po niya may mapipilit ang mga Duterte supporter o mga DDS na suportahan ang pagkakaibigan ni VP Sara Duterte at suportahan po si Amy Marcos sa kanyang layunin at kanyang adikain at kanyang mga kilos na gusto niyang iuwi-uli muli ang Pangulong Duterte, na siya siguro ang magiging witness ni Kaufman o magkakaroon siguro siya ng statement, written statement o whatsoever na para makatulong na maiuwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero naiintindihan po ba ninyo alam ko po naiintindihan ninyo na ang ginagawa ni Amy Marcos, naiintindihan ko po pala ang inyong mga damdamin na ang ginagawa ni Amy Marcos ay hindi nagiging sapat upang marami sa ating mga Duterte supporter na maniwala at maghilom ang ating mga sugat sa puso at isip sa ginawa po ng kanyang kapatid na pagpapadala at pagkidnap sa ating Pangulong Duterte at doon sa dahig siya po pinatapon. Kasi kung wala naman pong approval ang presidente, hindi naman po madadala sa dahig ang Pangulong Duterte. Pero mga kareaksyon, mantakin ninyo, pagkalipad ng Pangulong Duterte, ang ginawa po ni Marcos Jr. ay nag-press con siya para bagang isang tagumpay at isang achievement
o pagkamit ng tagumpay ang pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa dahig. Parang yun yata ang pinaka flagship project niyang na isa katuparan. No? Ito po mga kareasyon ha. Mag-react din po tayo sa video na ito mga kareasyon. Sir, kanina may sinasabi kayo na parang magiging functionally dismissed na itong usapin ng impeachment kapag hindi natapos by June 30. Tama po ba? Ito po ang mga kareasyon, pakinggan po natin dito si Tol. Si tutol ang mga tao, si Tolentino na bumaligtad na po mga kareasyon. At ayaw na po matuloy ang impeachment. Pero mga kareasyon, nung panahon po ng eleksyon, nung panahon hindi pa siya natatalo, nung panahon nasa tabi pa niya si Bongbong Marcos, ay hindi po siya nagsasalita ng ganito. Mga kareasyon, itong si Tolentino, yung iba na po ang tono ng kanyang pananalita. Wala na pong takot magsalita laban po siya sa impeachment. Pero nung pong panahon ng eleksyon at nasa puder pa siya ni Bongbong Marcos at natalo nga siya, kasama niya si Pacquiao at yung DILG dati na si Abalos, mga kareaksyon, ay hindi sila nagsasalita na sila ay hindi sanghayon sa impeachment. Pero ngayon mga kareaksyon ay hayagan na po. Hayagan na po nagsasalita itong si Tolentino na isang talunan na. Pero pakinggan po natin ang Tolentinong bumaligtad na ngayon. Ito po mga kareaksyon. Tolentino, masarap ba ang pagkatalo? Kanina may sinasabi kayo na parang magiging functionally dismissed na itong usapin ng impeachment kapag hindi natapos by June 30. Tama po ba? Correct po. Because unlike span po ng isang impeachment case is tied up with the Congress where it was brought before as a case. So when that Congress expires, the impeachment case terminates accordingly. Hindi ba, sir, nag-a-apply lang ito doon sa legislative function ng Senado? Hindi po. Sa lahat po kasi ang power po ng ang bawat isang kongreso is separate and independent from each other, similar to the previous Congress and the future Congresses. So ibig sabihin po niyan, lahat ng ginawa ng kongresong yon ay para lang po sa kongresong yon. Hindi po niya pwedeng ipasa yung kanyang kapangyarihan sa susunod na kongreso. Ang kapangyarihan po ng bawat isang kongreso ay galing sa Constitution o sa saligang batas. Hindi po ito galing sa previous Congress or existing Congress. Pero So sir, any act that would give or empower a future Congress emanating from an existing Congress is an act beyond the authority of that Congress. So, pero how about po yung... Ultra vires ang tawag ko po doon. Ultra vires, the legal term. Okay, sir. But how about po yung argument na may matitira naman na 12 eh. So, continuing Opo. body pa rin siya. Opo, continuing body siya, but they cannot have a continuing business. Merong Latin phrase ako diyan, negocium non continuatum. So, ang pagkakaiba po kasi sa US Congress, sinasabi nila na continuing body. Totoo po 'yon, kahit sa Philippines, continuing body. Niliwanag po ito ng Nery case, continuing in terms na hindi dissolved, pero yung function ay humihinto. It dies with the said Congress. Ganito po 'yon, baliwanag po, ma'am. Opo. Para maliwanag. Sa US Congress, na laging O di ba at least si Tolentino po, nagsasalita na po siya ng totoo. Pero alam po ba ninyo nung panahon ng eleksyon at nang hindi pa po siya natatalo bilang senador, hindi po siya nagsasalita patungkol dito sa impeachment. Ingat na ingat po siyang magsalita. Eh ngayon, baka gusto niya rumesbak sa 2028. Kaya medyo umaalyado na ngayon kay BP Sara. Wala na, Tolentino, huli na lahat. Pero pakinggan namin ang iyong sinasabi. side. Bakit na ituloy yung trial ng isang judge? Si Judge Porteos, si Judge Pickering. Hindi naman po sa pagyayabang, nakatatlong bariksans ako, 2 ata na US Constitutional Law. Ang ibig sabihin po niyan, yung US Congress, US Senate pwedeng ituring na continue kasi ang US Senate po is composed of 100 congressmen, senators. 2 per state.
2 per state po, ma'am. Yes, sir. Mm-mm. Tapos, sila ay nag-eleksyon every 2 years ng 33 senators. Mhm. Ang natitira pong senators ay 67. Tama po. Ang natitira pong senators ay is sufficient to constitute a quorum, Yeah. which is 50 plus 1. And if you include the U.S. Vice President, who is the presiding officer of the U.S. Senate, mas marami pa sila. Ang impeachment proceedings ng U.S. Senate come from the British Parliament. Sa British Parliament po, nababago yung members ng House of Commons. Yung House of Lords, permanent po yan. Ito yung mga aristocrats. Continuing din po doon. Sa U.S. Senate, dahil may natitirang 67, they have a sufficient quorum. And they can reach the 2/3 number. 2/3 to convict or acquit. Sa Philippine Senate, kami po 24 lang. Yes. Ang atin pong eleksyon every 3 years, 12-12. Yung 12 pong natitira, when there is a sine die adjournment or the end of the Congress, matatapos po kasi ang Kongreso June 30, magkukonvene yung kasunod sa ngayon sa ating saligang batas, 4th Monday of July. Yung matitira po is 12. Opo. Not sufficient to form a quorum. Much more to have a 2/3 vote of 16 to convict or acquit. Doon pa lang ho, patay na yung argument na gustong isulong ng iba. Yung atin pong 1935 Constitution, which was patterned after the U.S. Constitution, ang election po noon ng senador, 8-8-8. May natitira pong 16. Sufficient to have a quorum as well as support a conviction and an acquittal. Yung po ang gist ng... Kaya po yung ruling ng Arnold case, Abilino Arnold, ay sinasabing continuing body. Kasi po during those days, 1935 Constitution, may natitirang 16. Pero sa ngayon po, ang natitira po ay 12. Okay, malino naman po yung Senator Francis, ano, lalo Opo. na at dito nakalipas sa mga araw nakausap naman namin ng maraming mga mga experts din sa batas at saka sa Pero political wala scientists. po nag-i-explain pa niyang wala pa ho Yes. nag-i-explain niyang 888. Yes po. Tama, bago po yan. Pero, Yes. Senator Francis, so in retrospect, so dapat ba talaga nagsimula na ng Febrero? Yeah. Dapat po, fourth week. Kasi po ngayon, habang nag-uusap tayo, 117 days ago na po yun. Ang tagal na no. Sir, given na very limited na nga lang yung oras ng Senado bago mag June 30. Anong Kaya po sinabi ko kanina, functionally dismissed. Yeah. Sa tingin nyo, Operation of the Constitution. bakit nga ba hindi talaga naituloy ng Pebrero, Senator Ano ba Francis? chika dyan sa Ay, loob? hindi ko po masasagot yun. Hindi po siguro ako yung tamang sagutin. So, yung constitutional clock started ticking February 5. Tama. Ibang Senator And if Francis you read- yata dapat ko you should, tinanong. you should read this together with the constitutional provision calling for a 1 case per year against the same respondent. Shucks. So, ibig ba sabihin? So wala na po ito. Oo. Ang ibig sabihin po nito, de facto dismiss na yung kaso. Ay, Kasi mag-a-adjourn kami, sinidi-adjournment sa 13. Gustong i-present po yung kaso sa 11. June 12 po, Independence Day pa. Yeah. So kung sakaling kung magkaroon ng presentment at magkaroon ng summons sa 11, may 10 days po yon. Yes. So yun po ay 21 na ng June. Pagkatapos po ng 21, i-constitute yung court, magkakaroon ng pre-trial, etc., etc., aabutin na po talaga ng June 30. At yun po yung sinasabi ko na functionally dismissed. Dismissed na po yung kaso. Okay. And thank you for that new computation, Senator Francis. Opo. Thank you po for sa sa insight niyo tungkol dyan. O, di ba mga ka-reaction? O,
ano na po daw, dismiss na po daw yung impeachment. Functionally, dismiss na po ang impeachment. Finally, nagsasalita po si Senator Tolentino dito. Siguro nagising na rin siya sa pagkabangungot niya, sa pagtalikod niya sa mga Duterte, sa Pangulong Duterte at sa hindi naman pagtraidor, pagbalimbing, di ba? Dahil daw pag hindi siya binoto ng mga tao, masasakop tayo ng China. Ang tawag po doon, fear politics. O, pananakot, di ba? O, ito po ba, hindi pa tayo nasasakop, no? Senate President Chis Escudero na hindi priority yung impeachment, no? Nabanggit mo meron pang CA na mga usapin, no, sa after niyan marami pa silang mga priority bills. Ano nakikita niyo po rito? Uusad pa ba o hindi na? Kasi kukulangin na sila ng oras. In fact, dapat ngayong araw yung pagbabasa ata ng no? Pero parang ilipat sa June 11 at hanggang kailan na lang ba sila? Admar, alam mo, una, siguro kailangan maintindihan ng nanonood at nakikinig, ang Kongreso merong legislative calendar. Diyan sa legislative calendar, sinasabi ilang session days. Hindi ang session days working days. Ang session days Monday to Wednesday lang. So kung sinabi na ang Kongreso ay naandyan hanggang June 13, hindi ibig sabihin na 10 araw ang session days. Hindi po. Ang ibig pong sabihin, 6 na session days lang yan, Mondays to Wednesdays. Tapos po, ang session ng 19 Congress ay hanggang June 30 lamang. So, pwede sigurong extend but I doubt it very much kung willing sila kasi meron rin isang rule na you cannot have sessions 30 days before the opening, which is July 21. So, touch and go sila dyan kasi rules nila yan. Pangapat, ang Kongreso plenaryo. Kahit isang senador o congressman ang tumayo at magsalita ng magsalita, wala yung effect kung hindi didesisyonan ng plenaryo. Kaya napakahalaga po nating maintindihan paano ba yung session days? Paano ba ang calendar days? At yun nga sinasabi ni Senate President Chis Escudero, sa June 11, mag-o-open, mag-a-adapt ng rules, mag-o-open yung impeachment court, pero the most they can do is for the prosecution to present and to give the defense 10 days to respond, which would mean they will end. Malapit sila sa June 30 ending ng 19 Congress. Meron po tayong rules sa Constitution, hindi po yan sa rules ng both chamber. Ang Constitution po nagsasaad ang impeachment, pwede mo lang go in once every year. So technically, tama rin yung sinabi niya na nasa 20th Congress kung tatanggapin nila yan. Pero how do you go up against the constitutional provision? So, pupunta yan sa Supreme Court. Maraming dadaanan. Gusto pa ba natin yung ganong problema? Kanina narinig ko si Speaker na sinasabi niya lahat daw speculative. Hindi yun speculative. Base yun sa rules. At ang bola nasa Senado. So kung titingnan mo, tinanong mo ako, ano ba ito, patay na? Noon ko pa sinasabi, right after the election, napakahirap mong ma-impeach na-impeach na, napakahirap mong makonvict. No? Kanina lang sinabi ni Senator Lacson, hindi mo kailangan ng 16 votes kasi ang 16 votes to convict, kailangan mo lang ng 13 votes. Just to decide, no, we do not have any jurisdiction, no, we will not open the impeachment court. Tandaan po natin dahil dun sa election, merong Duterte block dyan na 6. At ito'y, Admar, ang napakahalaga. Kung makatawid yan sa 20th Congress, sa tingin mo yung re-electionist magsaside sa administrasyon? Sa tingin ko, yung re-electionist magsaside kay VP Sara. So yung 6 plus lahat ng re-electionist, give or take, mahihirapan kang i-institute itong
impeachment court. Tapos napaka-importante doon, tama rin yung sinabi ni Senate President Escudero. Sinabi niya, 4 na buwan yung inupuan yung impeachment charges. Tatlong impeachment complaint ang inupuan ng 4 na buwan. Tapos, nung huli, nung malapit na mag-recess. So kung titingnan mo, saan naging problematic? So, babalik na naman tayo doon sa speaker. At kung anong ginawa nila noong February 3 or 4 na nagpirmahan ng madalian at nakuha yung gusto nilang numero. Si Senador Francis Tolentino, meron siya ding pahayag. Ang sabi niya dito, if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi may tatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas, Prof. Tama yan, Adman, no? At marami sa kanila nagsasalita na kahit miyembro sila ng impeachment court, they're raising legitimate issues, no? I bet you itong unang araw nilang pagkikita, nag-uusap-usap na rin yan. Kung magpapatawag ng pulong ang Senate President, isa yan sa mga pinag-uusapan. Paano natin gagawin itong constitutional task natin? Open and shut? O itatawid natin? Diba? Napakahirap na gagawin yan, President setting. Tingnan natin, lalo na dun sa statement ng Presidente na ayaw niya ng impeachment. Kasi uuwi at uuwi yan sa kanya eh. Dito tayo sa pagbibigay diin ni Vice President Sara Duterte sa paliwanag niya sa bloodbath kasi nga maraming masyadong mababa yung comprehension. Binigyan niya ng linaw na para siyang pinapako sa krus dito, yung bloodbath parang sa kanya pinatutungkulan. My bloodbath. It's a bloodbath. My bloodbath. Ano masasabi mo, Prof? Basta ako naniniwala, may bloodbath. Mahirap pa yung crucifixion eh. Doon na lang tayo sa bloodbath. Kasi gusto nyo buksan ang confidential fund. Willing kayo? Hindi ko maintindihan itong national security natin, hindi nagsasalita. Kasi kung bubuksan yung confidential, yung paggamit ng confidential fund, and by the way, I am for it. I am for impeachment. Kasi makikita natin sino ang tama, sino ang mali, paano ginamit. Pero ako, uulit-ulitin ko, may national security implication yang ginagawa ni Speaker at ng mga kasama niya sa Kongreso. Kung willing kayong sirain ang bansa dahil sa politika nyo, so be it. Pero pag binuksan yan, lahat na may confidential at intelligence fund, dapat magbukas rin. Oo. Kaya siguro, kumbaga, kumpiyansa si BP Sara dito kasi meron din silang matibay na, sabi nga niya, kabilang ako sa 87-88% ba yung sa survey na gusto na maituloy yung impeachment bill or dapat humarap sa impeachment. Sabi niya, kabilang ako dyan. Kumbaga, kumpiyansa siya. Now, ngayon, nabanggit din ni Baste dun sa speech niya, no? Yung bakit kay BP Sara lang na confidential, dapat sa lahat. Which is, hindi naman pwede na pag-uusapan dyan sa impeachment, tapos kaugnay lang sa OVP na confidential fund yung pag-uusapan. Dapat sa lahat kasi hindi lang naman po OVP yung may confidential fund. Parang confidential fund ang tawag sa intelligence fund na para sa military, confidential para dito sa sa executive or sa civilian. Prof, so makikita mabubuksan dapat mula OVP, OP hanggang sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Meron pa diyang DILG, DND, NSC. Yun nga mga ka-reaction, magre-react lang ako dito.
Binuksan lang naman talaga yung kay BP Sara dahil gusto nilang pabagsakin si BP Sara para hindi po siya makatakbo ng 2028. Alam naman po natin na talagang pinipigilan po nila ang pagtakbo niya sa 2028 dahil isa po siyang threat. Dahil si Tambaluslos ay gustong-gusto po niya maging vice presidente. At pagkatapos siya maging vice presidente, siguro gusto niyang i-impeach si Bongbong Marcos para siya maging presidente. At pag presidente na siya, finish na. Dapat buksan niya na lahat kung paano din ba nila ginamit yung kanilang confidential fund para at least, dapat nga sabihin ng mga nagrereklamo dun sa yung mga naghahain ng impeachment o yung naghain ng impeachment na sabihin, dapat ginaya ninyo ang Office of the President, ganito ang tamang paggamit ng confidential fund. Pero wala silang sinabi na tamang paggamit ng yung best practices. Alright, yun nga po, Iginiit ni Vice President Sara Duterte na handa ang kanyang kampo sa anumang magiging takbo ng impeachment laban sa kanya. Samantala, tiwala rin siyang magiging patas ang International Criminal Court kasunod ng mga isinampa nilang petisyon para i-disqualify ang 2 pre-trial judges sa kaso naman ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Mula sa The Hague, Netherlands, nagpapatrol, Jofel Tesorio. Sa kanyang 47th birthday, kasamang supporter sa The Hague, Netherlands, muling iginit ni Vice President Sara Duterte ang panawagan sa ICC para sa pagpapawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naroon din ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman at kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Kasama sa pakay ng Vice Presidente doon ang pulong sa mga abogado para mapag-usapan ang mga estratehiya para mapalabas ang kanyang ama. Meron na lang po silang mga ginagawa na nakapaloob sa research para gawin na mapadali ang dismissal or kapayapaan sa Pangulong Duterte. Saan yun ang dasal natin lahat. Nauna nang naghain ng defense team ni Duterte ng petisyon. Kaya nga po mga ka-reaction, talagang isinakatuparan po nila na maipadala sa dahig ang Pangulong Duterte. Unang-una, sa kagustuhan na rin ng mga makakaliwang grupo, no? Sama-sama na sila dyan kasi nagiging kaalyado ngayon ni Bongbong Marcos ay yung mga dilawang bulok tsaka mga pinklawang umaalingasaw. Kaya naman po mga ka-reaction dito, mga ka-reaction, nagkikita po natin na talagang itong si Bongbong Marcos ginawa po niya ang lahat upang masira ang mga Duterte. Ngunit kabaligtaran po ang nangyari, lalo pong minahal ng taong bayan si Pangulong Digong, lalo